Sa nakaraan ng ating video, ay biglang naglaway ang isang sundalo sa kampo ng East State, kung saan ay unti-unti nga ding gumapang ang dugo patungo sa kanyang mga mata, hanggang sa tuluyan itong magbago. Samantala, nagkaroon naman ng flashback sa Royal Capital, kung saan habang nasa strategy room si Liliang at ang ating bida, ay sinabi ni Liliang na kahit umano may moat sila o tubig sa palibot ng Royal Capital, at kahit pa nasa no-fly zone sila, ay hindi pa din sila pwedeng magpabiya sa pagbabantay. Sinabi nga din ni Liliang, na ang mga maestro level umano ang kainaan ng kahit na anumang depensa, dahil sa pamamagitan nga daw ng paggawa ng portal, ay maaari silang makapasok kaagad sa lungsod, at pabagsakin ito, kaya naman daw kailangan nilang magtalaga ng mga tauhan nila, upang magbantay sa inner city tuwing gabi, dahil better safe than sorry nga daw. Agad nga ding sinabi ni Liliang, na ngayon din ay gagawa umano siya ng schedule para sa mga magbabantay, para ang mga hindi naka-duty ay maaaring magpatuloy sa pag-cultivate at kalaunan ay mag-breakthrough, pero sinabi naman ni Shu na hindi na umano kailangan. Dahil ang spiritual will nga daw ng ating bida, ay konektado na sa buong moat o katubigan sa Royal Capital, kaya naman nag-improve umano ang kanyang pandama, at dahil dito ay siya na daw ang baalang magbantay tuwing gabi. Bukod doon ay naisip nga din ni Shu, na kung sakali man umanong mayroon ng umatake sa kanila, ay makakapag-buy time sila ni Chaos para sa mga sundalo, at pag nakapunta na nga daw ang mga sundalo niya sa kanila, ay kaya nilang pabagsakin at patayin ng mabilisan ang sinumang magtungo ng inner city, upang umatake. Pero kung wala nga daw aatake sa inner city, ay mas mainam naman daw, dahil ang buong pader nga daw ng inner city ay mayaman sa superpower, kaya naman perpektong lugar o pwesto umano ito, para makapagpahinga tuwing gabi. Back to the present, at mukhang sa pangarap nga lang makakapagpahinga ang ating bida, dahil nasa kanyang tabi ang makulit na si Heitan, kung saan ay naiiyak nga ito habang sinasabi, na ang naging rankings umano nila ay edad ang naging basehan, at tulad nga daw ng mga magkakapatid sa isang kwento, ay siya ang bunso, kaya naman hindi daw siya nasama sa 10 yaman ng hari, at tila pinagkaisahan nga daw siya. Pero sinabi lang naman ni Shu, na si Heitan umano ay mahigit 20 years old pa lamang, kaya bakit daw niya kinukumpara ang kanyang edad kila Zhang, na nasa mahigit 400 years old na umano. Ganun palawika na lang naman ni Heitan, sabay sabi na masyado daw magulang si Zuan at Negrito, na hindi man lang siya inabisuhan, at agad na lang nag-back out matapos malaman na edad ang magiging basehan, sa pagpili ng 10 yaman ng hari. Ang 10 yaman nga pala ay isang alamat sa mga Chekwa, patungkol sa makakapangyarihang demonyo o espiritu. Pero biglang ang may naramdaman at napansin ng ating bida, kaya naman agad niyang sinabihan si Heitan na manahimik muna, dahil mayroon nga daw siyang naramdaman na parating. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nakita nila Shu ang isang satanas na lumilipad, at dito ay naisip nga ni Shu na magaling umano palang gumuhit si Yi Chen, dahil ang mga halimaw na nagkalat sa North State ay walang iba, kundi ang mga blood demon o satanas na nakita niya sa isang ruin. Pero isang bagay nga daw ang kinagulat ng ating bida, dahil ang mga satanas umano, ay hindi pala naaapektuhan ng no-fly zone dito sa Royal Capital, at malamang nga daw na dahil ito sa tila ibon nilang paglipad, kung saan ay kailangan lang nilang ikawag ang mga pakpak nila, habang si Heitan naman ay agad na ginamit ang kanyang superpower. Agad nga ding lumundag sa pader ng inner city si Heitan, upang sibatin ang satanas na lumilipad patungo sa kanila, pero agad nga ding napansin ng satanas ang kanyang sibat, kaya naman mabilis itong gumawa ng isang barrier upang pigilan ang pag-atake ni Heitan. Pero hindi nga din nakayang pigilan ng kanyang barrier ang pag-atake ni Heitan, dahilan upang tumama sa kanyang puso ang sibat ni Heitan, na agad din namang lumapag, at sinabing malakas umano masyado ang loob ng isang satanas na yun, upang magtungo sa inner city ng mag-isa. Pero bigla nga ding nagulat at pinagpawisan si Heitan, kung saan ay bigla din siyang natahimik, nang biglang lumabas si Chaos at kinain nga niya ang satanas, nang tila isang barbecue lamang, dahilan upang agad na magsumbong si Heitan sa kanyang hari, at maiyak-iyak nga nitong sinasabi kay Shu, na maging ang kanyang sibat ay kinain din ni Chaos. Pero agad nga ding nagningning ang mga mata ni Heitan, matapos makita na naglabas ng bagong sibat ang ating bida, at iniisip nga nito na mukhang mas maganda umano ang bagong sibat, kaya naman daw ayos lang na kinain ni Chaos ang luma niyang sibat. Sunod ay tinanong nga ni Heitan, kung ano daw ba ang lumilipad na bagay na yun, at dahil sa agad nga daw niyang napabagsak ang lumilipad, ay hindi niya ganong nakita ito, at sinabi nga ni Shu na isa umanong satanas yun, sabay sabi ding yun ang ginuhit ni Yi Chen nung nakaraan.
Sunod ay naglakad nga paalis ang ating bida, kaya naman agad na tinanong ni Heitan kung saan siya magtutungo, pero sinabi lang naman ni Shu na tawagin niya si Li Liang, Xiao Yu at iba pa, dahil mayroon umanong mali sa mga nauna na nilang plano, at kailangan nga daw nilang baguhin ito. Agad nga ding tumalon sa itaas ng mga gusali si Shu, at dito ay naisip niya na ang no-fly zone ng Royal Capital, ay nililimitahan lamang ang paglipad gamit ang superpower, kaya naman maaari umanong makontrol ng kanilang kalaban ang kalangitan, kung gagamitin nila ang mga Blood Demon, o iba pang nilalang na nakakalipad gamit ang kanilang mga pakpak. Ayon nga daw kay Yi Chen, ay wala pang pakpak ang ibang Blood Demon o Satanas na nag-transform, pero madami na nga din daw sa mga ito, ang nakumpleto na ang pagtatransform at tinubuan na ng pakpak. Bukod doon ay malaki nga daw ang population ng buong Northern State, at kung nagawa na nga daw ni Ching Kung na Satanas ang 60% nito, ay tiyak na mahihirapan sila sa laban, dahil nung umatake nga daw sila sa West State, ay napansin ng ating bida na mas madami pa ang bilang ng mga pangkaraniwang tao, kumpara sa kanilang mga sundalo. At dahil nga dito ay biglang naguluhan ang isip ng ating bida, kung saan ay naisip nga niyang abandonahin na lang nila ang inner city at gumawa ng plano, pero bigla din niyang naisip na hindi umano maaari, at mas mainam nga daw kung magkaroon na lamang sila ng panibagong plano. Dahil kung hindi nga daw sila makakahanap ng solusyon sa problemang ito, ay maaaring maging bilangguan nila ang inner city, o maaari silang matrap dito, lalo na kung magmumula sa kalangitan ang kanilang mga kalaban, at ang moat nga daw sa paligid ng Royal Capital, ay siguradong magiging sagabal sa paggalaw ng kanyang mga sundalo. At habang iniisip nga niya ang patungkol kay Ching Kung at sa kanyang mga satanas, ay naisip din ng ating bida na magiging matindi at mabangis na labanan umano ang magaganap, kung saan ay maaari pa nitong malagpasan ang ini-imagine niyang magiging laban nila. Samantala makalipas naman ang isang buong araw na paglalakbay nila Wen Zaipi at kanyang mga sundalo, ay nakarating na ang mga ito sa Royal Capital, o abot tanaw na nila ang Royal Capital. At ang tubig nga sa moat o katubigan sa buong Royal Capital, ay nagsisilbi ng mga mata ng ating bida, kaya naman agad nitong nalaman, at sinabi sa kanila na dumating na umano si Wen Zaipi, at ang mga sundalo nga daw ng iba't ibang states, ay kasalukuyan pa ding nananatili sa kani-kanilang mga posisyon. Pero bukod nga daw sa tatlong states, ay tanging ang hukbo na lang ng North State ang hindi pa nakikita ng ating bida, pero sinabi naman ni Zuan na ang mga sundalo umano ng North State, ay ang mga satanas, at kailangan nga daw nilang mas maging maingat sa mga yun, dahil ang mga hindi nga daw nila kauri, o hindi tao na katulad nila ay tiyak na iba ang pag-iisip. Sinabi nga din ni Negrito, na malamang umano sa may iba pang mas malaking plano si Ching Kung, at kung maaari nga lang din daw sana, ay dapat na magkaisa ang mga tao upang lipulin muna ang mga satanas, kasama na si Ching Kung. Habang si Zhang naman ay napapatanong, kung sa tingin daw ba nila ay magkasamang aatake ang ibang state at mga satanas, sabay tanong kung ano na daw ang mangyayari, pag sa bandang huli ay ang mga satanas ang nagwagi, kung saan matapos maubos ang mga tao, ay hindi daw ba magiging daigdig na ng mga satanas, ang buong Luniverse. At naisip na ang inner demon umano, ay kapiraso lamang ng kaluluwa ng kanilang hari, at sa nakaraang buhay nga daw ng kanilang hari, ay hindi niya hinahayaan na mangibabaw ang mga demonyo o satanas sa mga tao, dahilan upang mapatanong din siya sa kanyang sarili, kung paano daw kaya ito nangyari. Pero bigla namang sinabi ni Shu, na ang inner demon ay walang pakialam sa mga tao, halimaw o demonyo sa ngayon, at basta mayroong kaisipan na nilalang nga daw, at maaaring makatulong upang mapabilis ang pagpapaliwanag ni Shu sa pang-anim na nebula, ay tiyak na maaari nilang magawa ang gusto nila, o haayaan lamang sila ng inner demon. Bukod doon ay sinabi nga din ni Shu, na matapos umanong umangat ang cultivation ng inner demon, mula sa Two Worlds realm patungo ng God King realm, ay tiyak na magiging walang kwenta na si Ching Kung sa kanya, o wala nang magiging laban si Ching Kung sa kanya, pero bigla nga din siyang napateka sandali, time out dahil mayroon umano siyang naisip o biglang pumasok sa kanyang isipan. Dahil kung naiisip nga daw niya, na mawawala na ng laban si Ching Kung sa inner demon pag naging God King realm siya, ay malamang sa naisip na din daw ni Ching Kung ang patungkol sa bagay na ito, dahil masyado na nga daw siyang matanda, at namumuhay na ng ilang libong taon. At malamang nga daw, sa hindi haayaan ni Ching Kung na basta-basta na lamang siyang mahuli, o mapatay ng inner demon, matapos niyang makuha ang kanyang kalayaan, sa ilang libong taon niyang pagiging isang alipin o slave ng dating hari. Agad na ding napatanong sa kanyang mga kasamahan ng ating bida,
kung pwede daw ba nilang pagsamantalahan o samantalahin ang pagkakataong ito, kung maglalaban ang Inner Demon at si Ching Kong. Pero biglang ang dumating sila Carol, at sinabi na malalaman lang daw nila ang kasagutan sa tanong ng ating bida, kung ang lahat ng players o kalahok sa magaganap na digmaan ay nandito na, at matapos magsimula ang labanan. Agad na ding sinabi ni Xiao Yu na kumain na daw muna sila, dahil kailangan nga daw nila ng lakas upang makapag-isip ng maayos, pero ang ating bida nga ay napapatanong lang, kung bakit umano masyado yatang madaming pagkain ang hinain nila ngayon. Pero agad lang naman na napatingin si Xiao Yu kay Carol, at sinabi na dahil umano ito sa mayroong isang magandang balita, na kailangang ipaalam ni Carol sa kanilang lahat. Dahilan upang mapatanong si Zuan kay Negrito, kung bakit tila umano habang tumatagal ay nagiging maayos ang samahan ni Carol at Xiao Yu, sabay tanong na din kung hindi daw kaya buntis na si Carol, dahilan naman upang magdilim ang muka ng ating bida, at sabihin na manahimik na siya, kung nais pa niyang kumain o makakain. Pero sinabi naman ni Carol na hindi umano ito tulad ng kanilang iniisip, o tulad ng kanilang mga sinasabi, dahil ang dahilan nga daw ng celebration nila at magandang balita na nais nilang sabihin, ay ang nalalapit niyang pag-breakthrough sa maestro level. At sinabi nga ni Shu na magandang balita daw talaga umano ito, dahil ang abilidad ni Carol na makontrol ang kidlat, ay tamang-tama para sa pakikipaglaban nila sa himpapawid, at mukhang ito na nga daw ang solusyon sa problema nilang mga satanas, pero bahagyang ang namula at nahiya si Carol, na sinabing mainam naman umano kung makakatulong pala siya sa ating bida. Pero mukhang nagselos pa nga si Xiao Yu, na agad hamaba ang uso at tinatanong kung ano ang espesyal sa kidlat, dahil ang kanyang mga espiritu nga daw ay nakakalipad naman, sabay sabi na bukod umano dun, ay hindi daw ba mayroong mga flying sword ang taga-sword pavilion. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas habang kumakain ang mga ito, ay tinanong ni Xiao Yu kung talaga daw bang nakarating na ang mga sundalo ni Wen Zaipi dito sa Royal Capital, at kung ang ibig daw ba nitong sabihin, ay hindi nagtagumpay ang Inner Demon at si Yu Fuyao, na dalhin ang tubig ng Royal Capital sa South State. Parang ganun na nga wika naman ang ating bida, sabay sabi na mukhang maswerte pa din si Wen Zaipi ngayon, at bukod nga daw dun ay mukhang gumagana pa din daw pala ng maayos ang utak ni Wen Zaipi. Sabay sabi na teka lang umano, dahil kung dumating na nga ang hukbo ni Wen Zaipi, ay bakit daw nananatili pa din sila sa kanilang pwesto, at hanggang ngayon nga daw ay wala pa din silang pagkilos na ginagawa. Sabay tanong kung hindi daw ba at sinabi ni Wen Zaipi, na nagtungo siya dito sa Royal Capital upang tulungan ang hari o ating bida, pero bakit daw hanggang ngayon ay natitiis pa din niyang manatili sa kanyang pwesto, at bakit hindi pa din sila nagpupunta dito sa Inner City. Mukhang may kakaibang nangyayari wika nga din ng ating bida, sabay utos sa kanilang squirrel, upang papuntahin ang mga miyembro ng dagang niya, sa hukbo ni Wen Zaipi at alamin ang kasalukuyan at tunay na nangyayari. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay sinabi ng isa sa mga dagang, na isang bagong misyon nga daw ang dumating, pero bigla nga ding nanlaki ang kanyang mga mata, matapos na makita ang isang silawit na nagmumula sa mabilis na babae. At matapos nga siyang malagpasan nito, ay agad na nalaglag ang panga ng daga, habang napapatanong sa kanyang sarili kung sino daw umano yun, at kung talaga daw bang mas mabilis sa kanya ang babaeng yun. At makalipas nga lang din ang ilang sandali, ay binati nito si Wen Zaipi sa pagdating nila sa Royal Capital, sabay sabi na din siya umano si Xu Mujian, at nagtungo nga daw siya dito upang makita ang kanyang Panginoon, na nanatili lang naman na tahimik. Kaya naman agad na napapatanong sa kanyang sarili si Mujian, kung hindi daw ba tinawagan siya ni Wen Zaipi, upang magtungo sa mga sundalo ng South State, pero bakit daw kaya hindi ito nagsasalita, sabay tanong na din kung ano na naman daw kaya ang plano, o binabalak ng matandang ito sa kanyang harapan. Pero biglang ang nagulat si Mujian, nang biglang nanginig at umangat ang puwet ni Wen Zaipi mula sa kabayo, pero sa kanyang paglingon, ay isang naiiyak na Peking Zaipi pala ito, kaya naman agad na tinanong ni Mujian kung sino siya, at kung nasaan daw ang matandang si Wen Zaipi. Muli ilang sandali pa ang nakalipas, sa pansamantalang kampo ng South State, ay nagpakilala ang lalaki bilang si Nantong, at isa sa mga commander ng South State, at kung si Wen Zaipi nga daw ang hinahanap ni Mujian. Ay bigla siyang nagkwento, at sinabi na matapos umano silang makarating dito sa border kaninang umaga, ay pinilit siyang bihisan ni Wen Zaipi at inutusang magpanggap, at matapos nga daw noon ay umalis na siya kasama ang dalawang maestro level. Pero bago nga daw umalis si Wen Zaipi, ay sinabi niyang darating si Mujian, at sa kanyang pagdating nga daw,
ay silang dalawa na ang gagawa ng desisyon dito sa kanilang kampo, kung saan maliit o malaking bagay nga daw o pangyayari, ay kailangang dumaan sa kanila. Agad nga ding nagdilim ang mukha ni Mujan, at tinanong kung ang ibig sabihin daw ba nito, ay umalis ang lahat ng maestro level, na dapat ay namumuno sa kanilang hukbo o hukbo ng South State, na agad namang kinumpirma ng lalaki. Kaya naman biglang nang inig sa galit at tumulo ang dugo mula sa bibig ni Mujan, habang iniisip na alam na umano niyang ganito ang mangyayari, at pinatawag nga lang daw talaga siya ni Wen Zaipi, upang makatakas o matakasan ang kanyang obligasyon o tungkulin. Agad nga din itong sinabi, na ayos lang umano kung tumakbo ng mag-isa si Wen Zaipi, dahil talagang mahirap nga daw hulaan ang mga kinikilos niya, o mga nasa isipan niya, sabay tanong kung bakit pati ang dalawang maestro levels nila, ay umalis din. At sinabi nga nito, na nagmamadali umanong bumalik si Wen Zaipi sa kanilang kampo kahapon, kung saan ay sinabi din niyang mayroong nagnanais na patayin siya, at dahil nga sa sobrang pag-aalala niyang bumalik ang mga assassins, ay pinilit nito ang dalawang maestro level na bantayan siya, kung saan maging sa kanyang pagtae nga daw, ay nakabantay pa din ang mga ito kay Wen Zaipi. Muli nga ding naiyak ang lalaki, at napapatanong kung hindi daw kaya biglang magbago ang isip ng West State at East State, at mapagdesisyonan na atakihin na muna sila, bago sila muling umatake sa Royal Capital, sabay sabi na natatakot umano siya. Pero sinabi naman ni Mujan na hindi niya kailangang mag-alala, dahil ang pinakamalala nga daw na maaaring mangyari, ay ang pagtaksila nila si Lucio, o kaya naman ay lumangoy patungo kay Lucio sa inner city, at narinig nga ng daga ang lahat. Kaya naman napag-alaman din nila Shu ang mga nangyayari sa kampo ng South State ngayon, at dito nga ay sinabi ng ating bida, na hindi daw ba talagang ganun naman ang ugali ni Wen Zaipi, pero biglang ang natahimik ang dalawang ito, kung saan ay agad din nilang binaling sa magkaibang direksyon, ang kanilang tingin. Pero dahil nga sa masamang tingin ni Shu, ay agad na sinabi ni Zhang na ang iniisip o isip umano ni Wen Zaipi, ay hindi nila kayang unawain, at maging nung mga panahon guro pa nga daw nila si Wen Zaipi, ay tila siraulo na ito at naiiba sa mga pangkaraniwang tao. Kaya naman sinabi ni Shu, na sabihin umano ni Zhang sa kanya, kung paanong naiiba si Wen Zaipi sa mga pangkaraniwang tao, pero agad nga itong tumingin kay Ming Yuyu, na agad ding sinumpakan ng pagkain ang bibig ni Zhang, at sinabi na wag umanong nagsasalita ng kung ano-ano si Zhang, dahil lalo niyang pinagmumukhang baliw si Wen Zaipi. Pero bigla nga ding ginamit ni Xiaoyu si Anthony, upang hablutin si Ming Yuyu at sinumpakan nga din siya ng pagkain sa bibig. Kaya naman agad na naglinis ng plema sa lalamunan si Zhang, at sinabi na ang kwento umano niyang ito, ay mula sa ilang daang taon na ang nakakalipas. At ilang daang taon nga daw ang nakakalipas, ay kilala si Ming Yuyu at Wen Zaipi, bilang ang dalawang troublemaker ng Divine King's Palace, at ang palayo nga daw na troublemaker, ay binigay na titulo o title sa kanila ng dating hari na si Lu Shen. Sunod ay makikita nga natin ang dalawa, na pasan-pasan ang bandgang puno ng tubig sa kanilang mga ulo, at dito ay tinatanong ni Ming Yuyu si Wen Zaipi, kung bakit daw naparusahan siya kahit pakakabalik lamang niya mula sa misyon, pero sinabi naman ni Zaipi na hindi umano niya alam ang dahilan, at akala nga daw niya ay si Ming Yuyu na naman ang may problema. Pero bigla nga silang natahimik nang magtungo sa kanila si Haring Lu Shen, na tinatanong kung tapos na daw ba silang magkwentuhan, sabay tanong kung sino umano ang nais na maunang maparusahan. Pero bigla nga lang nagkatinginan ang dalawa, at sinabi nga ni Ming Yuyu na nais daw umano niyang isumbong si Wen Zaipi, na pinasabog umano ang isa sa mga artifact na ginawa ni Li Xiang, habang si Wen Zaipi naman, ay sinabing nagtae umano ang mga Thunderbolt na inuwi ng hari nung nakaraan, dahil sa pilitan niyang pinakain ng dayami ang mga Thunderbolt, na tanging kidlat lang ang kinakain. Agad nga ding naglaglagan ang dalawa, at sinabi ni Ming Yuyu na nabasag umano ni Zaipi, ang florera o vase sa palasyo nung nakaraan, dahil nakatulog siya habang nagbabantay, bukod nga daw doon, ay ginamit din ni Wen Zaipi ang pangalan ng hari, upang padalhan ng bulaklak ang isang babae, kaya naman ang babaeng yun ngayon ay hinahanap umano ang hari. Habang si Wen Zaipi naman, ay sinabing napagpasyahan umanong matulog ng mahabang panahon, ng dambuhalang pagong na inuwi ng hari, dahil sinabi nga daw ni Ming Yuyu, na nais kumain ng hari ng turtle jelly, kaya naman babalatan daw ng hari ng buhay, ang dambuhalang pagong. At habang patuloy nga ang laglagan at away ng dalawa, ay bigla namang nagdilim ang muka ni Haring Lu Shen, at agad na niyang hinabol ang dalawa, habang sinasabi na silang dalawa daw pala ang dahilan, sa lahat ng mga kakaibang nangyayari dito sa Divine King's Palace at Luniverse.